kinulam, sinapian na barang, you name it. Kaya raw pagalingin ang kahit anong sakit. Pero bago raw kayo lubayan ng masasamang elemento, kailangan nyo munang masaktan. Aray ko po! Kapag binabagabag ng masasamang espiritu, who you gonna call? Madalas daw na sa espiritistang si Jing Black Cat sila lumalapit. Pero bago tuluyang mawala ang masamang sanib, daraan muna sa matinding aray! Kung hindi kurot, tapik o sapak, Mga mangkukulang kayo! paulit-ulit na hagupit ng buntot pagi ang aabutin ng kanyang mga suki. Sakit pagkukulang ka? Daig ng 36 na taong gulang na si May Ann, hindi niya tunay na pangalan. Nagsimula raw ang kanyang kalbaryo nang makarinig siya ng mga boses na bumubulong sa kanya. Paniniwala niya, pinaglalaroan siya ng masasamang elemento. Mahilig ako tumambay sa mga bakanting lote. May pinatay po talaga doon, mga 2 months bago po mangyari yun sa akin. Tapos yun na po ako paulit-ulit sinasaniban. Ang mga bulong, nasundan daw ng mga insidente na bigla na lamang siyang nawawalan ng malay at mangingisay. Iba na po yung nagsasalita sa akin, iba na yung gumagalaw. Nagsasalita na po ako ng mga Latin. Nang mas tumindi raw ang kapit ng masasamang elemento sa kanya, dito na niya naisipang lumapit sa nagpakilalang psychic healer na si Jing Black Cat. Sa ganitong paraan manggamot ang psychic. Ang binabanggit sa amin, yun hong babae ay nakulam di umano. At ang psychic, kung paano niya ito gamutin, tignan niyo maigi. Ilang beses niyang binabanatan sa sikmura ang babae na tila ba nasa isang boxing match. Pero ito raw ang paraan para mapagaling niya ang babaeng nagpapagamot sa kanya. Sa isa pang pagkakataon, hawak naman niya ang isang buntot ng pagi. Inataw niya ng ilang beses sa leeg ang kanyang pasyente. Ito raw ang isang kaparaanan para matanggal sa pasyente ang di umano'y masamang espiritu. Sino ka? Si Madam Jing, ako na po kusang lumapit sa kanya. Nanghingi po talaga ako sa kanya ng tulong. Nung sakto pong nanggagamot siya dito sa iskinita namin. Sa aktual na paggamot ng psychic healer umano na si Jing Black Cat kay May Ann, marahang kinakausap ni Jing si May Ann pero tila ibang boses na ang sumasagot sa kanya. Bigyan mo ako! Bigyan mo ako! Huwag mo tanggalin! Ayoko! Nang ayaw pa rin daw lubayan si May Ann ng sumanib na masamang espiritu, isa-isa nang kinurot ni Jing ang mga daliri niya sa paa. Ano? Alis na! Alis na! Tao ko ba, espiritu? Espiritu! Matapos dasalan ni Jing si May Ann, tila nakaranas daw ito ng ginawa at magaan na pakiramdam real quick. Ayon kay Jing Black Cat, relate daw siya sa kanyang mga pasyente dahil minsan na rin daw siyang nakulam at sinaniban ng masamang elemento. Nung umula na ako umakyat sa Mount Banahaw, ranas ko na mabigat ang katawan ko. Inaya lang ako ng barkada ko para umakyat kami doon. Tapos anong nangyari, pagbaba ko, iba na. Parang may nakapatong na sa likod ko. Nagsimula raw siyang magkaroon ng kakaibang kapangyarihan nang umakyat siya sa isa pang bundok sa Quezon. Naligo ako sa may Tampisawan, yung tinatawag nating Holy Grail o Holy Water na nililiguan. Doon na nagbago lahat. Pag-akyat ko, mabigat. Pagbaba ko, magaang. Binigay sa akin to ng Panginoon. May purpose yata ako, kaya ibinigay sa akin to. Ipinakita niya sa resibo ang iba't ibang gamit niya na pangontra daw sa mga masamang elemento o hindi matahimik na kaluluwa. Ginagamit ito ay pantuga, pantawag, pang-ipit, kaya hindi dadaan ang isang pasyente na hindi maghihirap, hindi masasaktan. Dahil itong pantuga, ito yung pantawag, pang-ipit sa pasyente para umamin kung sino nakababa sa kanya.
Ayon pa kay Jing, sa bawat panggagamot niya sa kanyang mga customer, wala raw siyang hinihinging malaking bayad. Sa mga presyo, madali na akong kausap. Kumbaga, kung anong kaya ng pasyente. Kasi kung sa totoo lang, kung malaki kinikita, maganda na bahay ko, maganda na sasakyan ko. Pinuntakan ng resibo ang isa pang naging customer ni Jing kamakailan. Ayon kay Martha, hindi niya tunay na pangalan. Kinulam daw siya ng isang manliligaw na hindi pa rin nakaka-move on. Hindi ko siya isip-ani nag-uulo. Noon ko siya sa social media. Ini-stalk niya ako, inukuha yung mga picture ko. Hanggang isang araw, may pinadala raw na text message ang babae sa kanya. Mapasya ko, sumakit ulo ko, syempre. Tapos anak ko nangihina. Kasi gumuluhan ako, anong salita? What? From busted to barang yarn? Nang makita ni Martha ang mga live healing session ni Jing Black Cat sa social media, hindi na raw siya nag-atubili na magpagamot kahit na alam niyang masasaktan siya rito. Ang napili ni Jing na teknik para kay Martha, pangmalakasang hilot, dasal sa Latin at pagpapainom ng soft drinks. Suka mo. Sa kapangyarihan Diyos Diablo mabalik ka. Nabawasan man daw ang pananakit ng kanyang ulo, may mga nararanasan pa rin daw siyang pagkahilo. Inilapit ng resibo sa isang general physician ang mga nararanasang sintomas ni Martha. Ayon sa kanya, ang labis na pagkahilo, sakit ng ulo at pagsusuka ay maaaring dulot ng mas seryosong karamdaman at hindi ng anumang misteryo. Maaaring yung pasyente ngayon stress, na pwedeng mag-lead sa tinatawag natin na generalized anxiety disorder. Yung generalized anxiety disorder kasi, maaari siyang mag-cause ng severe na pagkahilo, pamumutla, no, pagkaduwal. Payo pa niya mas mainam na unahin ang pagpapatingin sa doktor bago maghanap ng isang alternatibong lunas. Very important na masolusyon agad ito, no, sapagkat ang pagkakaligalig ng pasyente ay paring umantong sa pinaka serious na problema, no, na maring mas mahirap panggamutin kaysa sa ngayon. Sa mga video ni Jing Black Cat, kapansin-pansin ang mapanakit niyang paraan ng pagbibigay umano ng lunas. Katunayan, minsan na nga raw siyang kinasuhan para sa kanyang teknik. Hindi totally nagreklamo. On the spot, it's not reklamo. Is paninira kagad. Tinignan nila yung senaryo. Dinetain lang ako. Pero kalaunan, na-dismiss din daw ang kaso. 2-3 days lang. Tapos nung nakitang walang kaso, nirelease ako. Bakit ka magkakaso kung wala kang ebidensya? So, ibig sabihin, in force in nature, pinadetain mo ang tao, walang kasalanan, wala namang kaso. June 4, 2026, inilapit ng resibo sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC ang ginagawang panggagamot ni Jing. Ayon sa kanila, may mahigpit silang patakaran pagdating sa pagbibigay ng alternatibong lunas. May sasabi natin na posible na mayroon siyang nilabag na batas, lalo na nga kung yung mga pinagaling niya, na imbes na pagalingin niya, ay nakaramdam ng mas malalang sakit pagkatapos ng ganong insidente or ganong pamamaraan ng pagpapagaling. Ipinakita rin ng resibo sa PITAC ang paraan ng panggagamot ni Jing. Sa anatomical explanation naman is extremities is malayo sa mga tinatawag natin na mga organs, delicate organs na madalas nasa bahagyang abdomen o ulo ng pasyente. Kung sa parteng to ang bibigyan ng inflection, maaaring mag-cause siya ng minor injury sa pasyente. Para sa PITAC, sa halip na makabuti, maaari pa raw lumala ang iniindang sakit o kondisyon ng mga naniniwala sa ganitong paraan. Dapat nating isipin na ang mga healing methods ay base sa paniniwala at kung alam na at na-diagnose na tayo ng malalang sakit, mas maigi na sumangguni tayo sa mas eksperto. Pinayuhan din nila si Jing Black Cat na sumangguni sa PITAC
para pag-usapan ang kanyang paraan. Meron tayong tinatawag na certification process or recognition process kung saan pwede siyang mag-apply upang nang sa ganon ay ma-assess siya ng PTAC at ng ating National Certification Committee kung nasa standards ba ng traditional na paggagamot ang kanyang ginagawa. Bahagi na ng kultura natin ang paniniwala sa mga sapi at ritual. Pero kung ang inaasahang lunas ay may kaakibat na pisikal na panganib, mahalagang pag-isipan muli ang inaasahang mga paraan alang-alang sa sariling kapakanan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel